Nakahinga na maluwag si Vincent. Hindi na ganon kasakit ang nararamdaman niya. Nakita niya na mas lamang pa rin siya sa itsura sa lalaking ipinalit sa kanya ng ex-girlfriend niyang si Vivian. Napangiti din ang binata sa naging reaksyon ni Vivian nang makita na may ibang babae na kunwari siya na ipinalit dito. Dumaan muna sa mamahaling resto sina Agatha at Vincent. Doon na sila nag-dinner. Habang kumakain ay asikasong-asikaso ng dalaga ang pamangkin. Hindi maintindihan ni Vincent kung bakit para siyang kinikilig. Ang isipin na sana totoong girlfriend niya ang tita Agatha niya. Parang ang sarap nitong magmahal. Tanga lang siguro yung ex-boyfriend ng tita niya na nanloko dito. Pagkatapos ng halos 3 araw na pag-aayos sa bahay ni Agatha, sa wakas ay natapos din sila. Maraming salamat, Vincent. Napakalaking tulong yung nandito ka. At dahil maayos ng lahat, mas mabuti siguro na mag-unwind naman tayo mamaya. Punta tayo sa bar para kahit papaano ay marelax din tayo. Wika ni Agatha. Bar? Wag na po, tita. Dito na lang po tayo uminom sa bahay. Less gastos na. Safe pa po tayo dito. Sagot ni Vincent. Napangiti si Agatha. Marunong sa pera ang kanyang pamangkin. Hindi na ako magtataka kung isang araw ay umasenso ka, Vincent. Ngayon pa lang alam mo na kung papaano magtipid. Sagot ni Agatha. Napangiti ng matamis si Vincent. Ayaw lang talaga niya na may iba pang lalaking makilala ang tita niya. Kaya nagsuggest siya na sa bahay na lang nito sila mag-inom. Bumili sa market ng pork chop na iihawin nila sina Agatha at Vincent. Masaya silang nagbanding sa pag-iihaw para may pulutan at ulam na rin. Isang mamahaling alak ang inilabas ni Agatha. Napawaw si Vincent dahil first time pa lang siyang makakatikim ng ganong alak. Habang nag-iinuman ay nagkwentuhan ang magtita. Para silang tunay na magkarelasyon kung pagmamasdan. Panay yakap ni Agatha sa pamangkin kapag tumatawa. Habang si Vincent naman ay napapahalik sa noo ng tita niya. Hanggang sa habang lumalalim ang gabi ay palasing naman ng palasing ang magtita. Dala ng epekto ng alak at parehong kabiguan sa pag-ibig ay nakalimot sa kanilang mga sarili ang dalawa. Magdamag na pinagsaluhan nina Agatha at Vincent ang bagay na hindi naman dapat o hindi pwede sa kanila dahil sa kanilang pagiging magkadugo. Ang mahalaga lang sa kanila ng mga oras na yon ay ang pansamantalang makalimot sa sakit na parehas nilang pinagdadaanan. Kinabukasan, nagising si Agatha na masakit ang buong katawan. Nagulat pa siya nang mapagtanto na nasa sala na siya nakatulog. Lalo pa siyang nagulat nang makita na katabi niya sa kama ang pamangkin niyang si Vincent. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ni Agatha nang makita na parehas din silang hindi pa nakakapagbihis. Nagmamadali silang tumayo at tumakbo paakyat sa kanilang kwarto. Pagkasara ng pintuan, ipabagsak na humiga si Agatha sa kama niya. Pilit niyang inaalala ang mga nangyari ng nakaraang gabi. Hindi maaari ito. Paano na kapag nalaman ito ni na ate? Bulong niya sa kanyang sarili. Tumayo agad ang dalaga at dumiretso sa banyo. Nagmamadali siyang nag-shower, nagbihis at bumaba sa sala.
Malinis nang nadatnan niya ang sala. Hanggang sa makita niyang nakatayo sa pinto ng kusina si Vincent. "Sorry po tita, hindi ko po sinasadyang nangyari kagabi." Nakayukong wika ni Vincent. Mabilis na nilapitan ng dalaga ang pamangkin. Hinawakan niya ito sa kamay at kinausap. "Makinig ka Vincent, hindi ito dapat malaman ng mami mo. Mangako ka na hindi mo ito sasabihin sa kahit na kanino." Wika ni Agatha. Tumingin ng diretso si Vincent sa mga mata ni Agatha. "Opo tita, promise po, wala po akong pagsasabihan kahit na sino." Sagot ng binata. Niyakap ng mahigpit ni Agatha si Vincent. "Salamat Vincent, sorry din. Kasalanan kong lahat. Pero yung pangako mo tayo lang dapat na makakaalam nito." Nag-aalalang wika ni Agatha. Sa paglipas ng mga araw, magkasamang mamasyal sa Baguio, Laguna, Batangas, at kung saan-saan pa ang magtita. At sa mga panahong magkasama sila, ay para na silang magkasintahan. Kapag may pagkakataon, ay may nangyayari muli sa kanila. Hanggang isang umaga, kinausap ni Vincent ang tita niya. "Tita, huwag ka po sanang magagalit, pero gusto ko na pong maghanap ng trabaho. Hindi naman pwede na palagi na lang akong ganito. Siyempre may pangarap din ako para sa sarili ko." Wika ni Vincent. Natahimik bigla si Agatha. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakaramdam siya ng takot na baka pati si Vincent ay mawala din sa kanya. Aminado ang dalaga sa kanyang sarili na napamahal na sa kanya si Vincent. Higit pa sa pagiging pamangkin ang trato niya rito. "Ikaw ang bahala, basta kapag kailangan mo si tita, palagi mong iisipin na nandito lang ako para sa'yo." Sagot ni Agatha. "Salamat po tita. Opo, hindi ko po makakalimutan ang lahat ng nagawa mo para sa akin." Sagot ni Vincent. Iniyakan ng sobra ni Agatha ang naging desisyon ng kanyang pamangkin. Pero wala siyang magagawa. Bukod sa umpisa pa lang ay mali na ang mga nangyayari sa pagitan nila. Alam din ng dalaga na kahit kailan ay hindi mapapasa kanya ang pamangkin. Sa paghahanap ng trabaho ay nakilala ni Vincent si Ami. Isang dalagang maganda, maputi at may kaya din sa buhay. Wala pang isang linggong nanliligaw ang binata ay sinagot agad siya ni Ami. Nalaman ni Agatha ang tungkol sa pagkakaroon ng girlfriend ni Vincent. Hindi sinasadya na naiwan ni Vincent ang cellphone sa sala. Kaya nabasa niya ang conversation ng dalawa. "May girlfriend ka na pala. Akala ko ba trabaho ang hinahanap mo? Kaya pala palagi kang umaalis. Bakit babae bang nahanap mo imbes na trabaho?" May selos sa boses ng tanong ni Agatha. Nagulat si Vincent sa inasta ng tita niya. "May masama po ba sa pagkakaroon ko ng girlfriend, tita? Alam mo naman po na hindi natin pwedeng ipagpatuloy ang ginagawa natin dahil magkadugo tayo." Sagot ni Vincent. Tuluyan nang umiyak si Agatha. Pakiramdam niya, inadurog na naman ang kanyang puso. "Pero ikaw na lang ang meron ako, Vincent. Oo, alam kong mali. Alam kong bawal itong nararamdaman ko at ang mga ginagawa natin. Sa mata man ng Diyos o sa mata ng mga tao. Sa tingin mo, Vincent, natuturuan ba talaga ang puso? Pwede ba natin diktahan ito kung sino ang dapat nating mahalin?" Umiiyak na sagot ni Agatha. Hindi makapagsalita si Vincent. Niyakap niya na lang na mahigpit ang tita niya.
Nasasaktan din siya sa nangyayari. Pero napamahal na din siya kay Ami. Hanggang isang araw, habang magkasamang namamasyal si Vincent at nobya niyang si Ami, ay bigla itong nagsalita. "Baby, gusto kong makilala ang tita mo. Bukas dalhin mo ko sa bahay ninyo." Wika ni Ami. Namutla bigla si Vincent. Kapag nangyari yon, ay tiyak na masasaktan lalo ang tita Agatha niya. Bahagya namang natawa si Ami sa biglang pagkatulala ni Vincent. "Bakit baby? May problema ba? Ayaw ba sa akin ng tita mo?" Nagdududang tanong ng dalaga. Sa katunayan ay curious lang si Ami na makita ang tita ng boyfriend niya. Palagi kasing bukang bibig ni Vincent ang tita Agatha nito. Kaya naman, minsan ay nagdududa na si Ami. Para kasing hindi na normal ang lahat. Sige baby, bukas na bukas din ipapakilala kita sa tita ko," sagot ni Vincent. Sinabi agad ni Vincent kay Agatha ang gustong mangyari ni Ami. "Sige, walang problema Vincent. Bukas na bukas din ay makikipagkita ako sa girlfriend mo. Pero sa labas na tayo magkita-kita. Ayokong may ibang taong makaalam ng bahay natin. For security reason na rin. You know what I mean?" Wika ni Agatha. Sinundan na lang ng tingin ni Vincent ang tita niya. Umakyat ito sa kwarto nito. Alam niya na nasasaktan ito. Napabuntong hininga na lang ang binata. Naisip niya na mahirap palang mabuhay sa isang komplikadong sitwasyon. Kinabukasan, maagang umalis si Vincent. Napaiyak na lang si Agatha mula sa bintana. Ay nakita niyang lumabas ng gate si Vincent. "Kakayanin mo kayang makita na magkasama ang lalaking mahal mo at ang karibal mo?" Tanong ni Agatha sa sarili. Mag-aalas 3 ng hapon nang marating ni Agatha ang resto na binigay ni Vincent. Nanggaling pa siya sa salon. Ayaw naman niyang basta na lang siyang ilang paso sa itsura ng karibal niya. Isang light yellow na dress ang napili niyang isuot. Lagpas tuhod ito. Kaya litaw na litaw ang makinis at maputi niyang hita at binti. Isinuot din niya ang mamahalin niyang necklace at hikaw. Ganon din ang diamond ring na matagal na niyang itinatago. Napakaklase niyang tingnan. Maging siya ay humanga sa sarili niyang kagandahan. Dahan-dahan siyang naglalakad. Suot ang 3 inches na heels ng sandals niya para magmukha siyang matangkad. Pinagtitinginan si Agatha ng mga customer na nadadaanan niya. Maging ang mga waiter ay bakas ang paghanga sa mga mata nito. Mamahalin ang resto na napili ng girlfriend ni Vincent. Hanggang sa mula sa entrance ng resto ay namataan niya na pasalubong sa kanya ang pamangkin. Nanlalaki ang mga mata nito habang titig na titig sa kanya. Hindi maunawaan ni Agatha pero kumunot ang noo ni Vincent nang makita ang suot niya. "Ano yung suot mo? Halos lumuwa ng mga mata ng kalalakihan dito. Kulang na lang ay ipakita mo yung buong hita mo," bulong ni Vincent. Nakadama ng kasiyahan si Agatha. Tama ba na nagsiselos ang mahal niyang pamangkin? Napalitan ng peking ngiti ang labi ni Vincent nang lumapit na sila sa table kung saan nandoon ang girlfriend niya. Nasabi na lang ni Agatha sa isip niya, "In fairness, ang ganda din ng karibal ko ah. Isang 22 years old na dalaga. May mahaba at blanding buhok. Magandang muka at sexy din talaga." Bulong pa ni Agatha.
Habang patuloy na pinagmamasdan ang kasintahan ng pamangkin, naka-fuchsia pink ang suot nitong dress na bumagay sa long-legged nitong binti. Napansin ni Agatha na peke ang ngiti nito sa kanya. "Hi tita, I'm Amy, girlfriend ni Vincent." "Tama nga si Vincent, maganda nga pala at sexy ang tita niya. Bukang bibig ka po niya palagi sa akin eh," wika ni Amy. Ngumiti ng matamis si Agatha. Totoo, ang ngiting ibinalik niya kay Amy. Masaya siya na kahit papaano ay ipinagmamalaki din pala siya ni Vincent sa nobya nito. "Ganun ba? Pero mas maganda ka pa rin, Amy. Bata ka pa at bagay na bagay kayo nitong pamangkin ko," sagot ni Agatha. Hindi mapakali si Vincent. Alam niyang na nagpaplastikan lang ang dalawang babaeng mahalaga sa buhay niya. Pero mas natutuon ang pansin niya sa mata ng mga lalaking nagpifiesta sa magandang tanawin na nakikita sa tita niya. Nag-init bigla ang ulo ni Vincent. Kulang na lang ay tumayo siya at bigyan ng tig-iisang banat ang mga mata ng mga lalaki sa paligid. Biglang sumama ang pakiramdam ko. "I'm sorry, Amy pero mauuna na kami ni tita," wika ni Vincent. "Ha? Pero bakit? Ano nangyari sa'yo, Vincent?" Nagtatakang tanong ni Agatha. Nagulat na lang ito nang senyasan siya ni Vincent. Mabilis na kumuha ng ilang lilubuhin si Agatha at iniwan sa mesa. "Sorry, Amy, pero mauuna na kami. Nice meeting you," wika ni Agatha. Hinilan na ito ni Vincent palabas ng restaurant. Nashock si Amy. Nagawa talaga siyang iwanan ng boyfriend niyang si Vincent. Nag-iwan ng tito nito ng 10,000 para sa in-order nila. Sobra ang perang yon, pero nasaktan ang pride niya. Kumuyom ang kamaon ni Amy. Hindi talaga niya mapapalagpas ang ginawa ni Vincent. "Sabi ko na nga ba, may mali sa magtiyahin na yun," bulong ni Amy sa sarili. Pabalibag na isinara ni Vincent ang pintuan ng kotse ni Agatha. Wala siyang pakialam kung halos wala pa itong isang buwan mula nang binili ito ng tita niya. "Ano bang problema mo, Vincent?" tanong ni Agatha. Mabilis itong nagsuot ng seatbelt at pinatakbo na ang kotse. Walang imik si Vincent. Panay ang sulyap nito sa hita na maganda niyang tita. Napangiti naman at lihim na nagdiwang sa loob niya si Agatha. Effective ang ginawa niya. Pagdating sa bahay, kakapasok pa lang nila sa pintuan nang biglang isinara ni Vincent at nilock ito. Gulat na gulat si Agatha nang biglang naging mapusok sa kanya ang pamangkin na tila wala na itong ibang hangad kundi siya. Kaya naman, nakangiti niya rin itong pinagbigyan. Paulit-ulit nilang pinagsaluhan ang mga sandaling dapat ay bawal at tanging sila lang dalawa ang nakakaalam. Hindi na napigilan ni Vincent ang nararamdaman. Mahal niya ang tita niya. Higit pa sa pagiging tita ang tingin niya dito. Sa katunayan, halos ayaw na nga niyang humiwalay dito. Pero alam niya na sa huli ay masasaktan lang niya ito. Kaya naman, gumawa ng paraan si Vincent para lumayo ang loob ni Agatha sa kanya. Nag-girlfriend siya, si Amy. Pero sa nangyari ay nabaliktad ang lahat. Nilamon siya ng selos, kaya inuuwi niya ito. "Hindi ko kaya, Vincent. Hindi ko kayang tuluyan kang mawala sa buhay ko. Payag akong kahit maging girlfriend ka, basta sa akin ka uuwi," wika ni Agatha. Dahil sa sinabi nito, ay lalo pang minahal ni Vincent ang tita niya. Muli ipinaramdam niya dito
ang kanyang pagmamahal. Mga kaganapan sa pagitan nila na walang sino man ang makakapigil pa at wala na silang pakialam pa kung ano ba ang tama at mali. Lumipas ang ilang linggo. Napilitan si Vincent na makipaghiwalay sa girlfriend nito na si Amy. Sinabi na lang niya na sasakay na siya ng barko. Pero ang totoo noon ay ayaw niya kasing nakikita na palihim na nasasaktan ang tita Agatha niya. Namuhay sila na parang mag-asawa sa sumunod pang mga buwan. Hanggang isang tawag ang nagpabago ng lahat. Natanggap na sa trabaho si Vincent. Sasakay na siya sa barko, kaya maiiwan na talaga si Agatha. Okay lang Vincent, kahit gaano ka pa katagal bumalik, basta iintayin kita. Wika ni Agatha. Mahal kita tita, I'm sorry, pero kailangan ko pa rin gawin to. Ayoko naman na habang buhay na umasa sa'yo. Basta babalik ako, babalikan kita. Sagot ni Vincent. Dumating sa bahay nila ang buong pamilya ni Vincent. Masayang masaya si Vanji sa nangyari sa kanyang anak. Nagpasalamat ito sa kapatid niyang si Agatha. Ikaw ang swerteng dumating sa buhay ni Vincent, Agatha. Dumating ka lang ay natanggap na siya sa barko. Maraming salamat sa iyo, bunso. Wika ni Vanji. Nagkatinginan sina Vincent at Agatha. Sa mga mata nila na puno ng pagmamahal sa isa't isa ay walang sino man ang naghihinala na higit pa sa pagiging magtita ang relasyon nila. Kumilos sila ng normal sa harapan ng pamilya ni Vincent. Ngunit sa pagsapit ng gabi ay magdamag nilang ipinapadama sa isa't isa ang pagmamahal. Inihatid ni na Agatha at buong pamilya ni Vincent ang binata sa airport. Masakit man para sa dalaga pero handa siyang maghintay hanggang sa muling pagbabalik ng kanyang pinakamamahal na pamangkin. Yumakap ng mahigpit si Vincent sa tita niya at bumulong. Intayin mo ko, mahal ko. Sa pagbabalik ko ay hinding-hindi na tayo maghihiwalay pa. Mahal na mahal kita. Bulong ni Vincent. Pumatak ang luha sa mga mata ni Agatha. Luha ng kaligayahan at pag-asa. Alam niya na darating ang araw, muli silang babalik sa lugar na yon para sunduin ang taong pinakamahalaga sa kanyang buhay at magsasama na sila habang buhay. Ayun my loves, hanggang dito na lang ang kwentong ito tungkol sa love story ni na Vincent at Agatha. So paano my loves? Nagsama-sama tayong muli sa iba pang mga kwentong i-upload ko dito. My loves, make sure na nakasubscribe ka na para agad mong mapapakinggan ang iba pang mga kwentong i-upload ko dito. Salamat sa pakikinig my loves. Take care and bye-bye!